Nagkaberya muli ang Masinloc Power Plant sa Zambales kahapon kaya nag-yellow alert ang Luzon Grid. Ang ibig sabihin po nito, numipis ang reserbang kuryente. Patuloy namang nangangamba ang Department of Energy dahil sa nakatakda namang maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility ngayong araw. Kaugnay po yung mga kapanem natin si Energy Secretary Carlos Jericho Petilla. Secretary, good morning. Good morning. Opo, tuloy na po itong yung pinangangambahan natin parang rotational brownout, Secretary? Hindi naman. Okay. Nangangamba lang. Okay. Pero hindi naman tuloy ang brownout natin. So ano mga ginagawa natin? Ba't nagsabay pa itong dalawang to, no? Actually, yung Masinloc, last week pa yan. Wala na yan. Okay. Hindi tumatakbo yan. Nung Lunes, bumalik yan. Okay. Online. Kasi sinabi natin, bumalik na kayo, huwag kayo magtagal dyan, kailangan kayo namin. Bumalik sila. Kaya lang, isang araw lang, bumagsak uli at lumabas uli. So, naantay pa natin kung kailan sila babalik, kaya nagnipis ang reserve natin. Ano to, matanda na itong Masinloc, Secretary? Mas matanda pa yata sa'yo. Sa atin? Okay, oo, sa atin. Sa atin. Okay, so mga ilang araw itong boiler leak daw ang sanhi, ano? Boiler leak, yan ang problema natin kasi hindi naman natin malalaman talaga kung gaano katagal yan ayusin. Pinapalamig yan, halos isang araw pinapalamig bago makita mo. Pero we expect it to be back. Siguro, ang sabi nila 3 to 4 days. Pero sabi ko, lubos-lubusin na nyo hanggang Sunday kasi mababa ang demand ng kuryente hanggang Thursday. Pero kunyari, maayos itong Masinloc, pwede mangyari uli itong boiler leak na ito, Secretary? Actually, ilang beses na yan nangyari at hindi lang si Masinloc, pati si Pagbilao. Actually, as we speak right now, habang nag-uusap tayo, meron pa isang malaking planta na wala ngayon, si Pagbilao. Saan pong lugar? Pagbilao ito sa Quezon. Sa Quezon? Oo. Isang Pagbilao plant. Ito naman ang dito yan sa Quezon na kasi laki rin na Masinloc. Bakit to hindi nagsusupply siya ngayon? Bumagsak rin siya. Actually, last week sila bumagsak pa. In other words, last week, wala naman tayong pangamba na babagsak, na magninipis ang natin, serba natin. Kaya lang, nung Sunday, meron tayong planned outage. Yung nakaplano na outage. Nasabay lang ito si Masinloc, kaya medyo napansin. Pero kung hindi tayo nagkaroon ng planned outage ng isa pang planta, ito naman yung aberya. Talagang pinano na ito, matagal nang nakaplano ito. Kung hindi lang ito, may planned outage, hindi natin mapapansin ang pagbagsak ni Masinloc. Kagaya ng pagbagsak niya last week. Okay. Masinloc, Pagdilaw, ngayon po, maintenance shutdown ng Malampaya. So, ang Malampaya naman, okay, gusto ko na i-assure ang public natin. Ang Malampaya, pag ito ay nag-shutdown, partial shutdown lang ito. Hindi po buong shutdown ito. Kaya lang, ang mangyayari, yung isang planta na kumukuha ng gas, kapag ito ay may restriction, kumbaga hindi pwedeng kumuha ng gas, yung iba pwedeng mag-diesel kagad. Ito siya hindi pwedeng mag-diesel. Talagang mawawalan tayo ng 600 megawatts. Kaya lang kahapon, last minute, parang basketball to, man-to-man kami ngayon. Last 2 minutes, nagawa natin ang paraan na kung po pwede ang hatian ng gas sa mga kumukuha ng gas. Basta to make a long story short, magli-liquid sila, liquid fuel ang gagamitin at wala nang mawawalang power kahit na mag-shutdown si Malampaya. So ngayon Semana Santa, walang brownout? Wala tayong nakikitang brownout at hindi ko, kasi baka mamaya sabihin yung iba nagtatanong, what assurance do we have? Para bang pinaparesign uli ako pag nag-brownout wala namang assurance dyan, no? Kasi pag 5 planta halimbawa nag-brownout, bumagsak, lagot tayo. Pero ang likelihood na mangyayari yan maliit. So, ang masasabi ko lang is that remote ang possibility na kakaroon tayo ng brownout ngayong Semana Santa. Okay. Secretary, maraming salamat. Maraming salamat din. Energy Secretary Carlos Jericho Petilla.